Mama sa ibang lalaki ang ina at iniwan ng dalaga mag-isa, kaya para mabuhay ay napilitan ng dalaga magpagamit sa bilyonaryo kapalit ng 50 milyong dolyar. Pero grabe pala ang sasapitin niya. Pakiramdam ni Sabrina ay sinalo na niya lahat ng kamalasan sa mundo. Bunga lang kasi siya ng pagkakamali kung saan hindi siya pinanindigan ng kaniyang ama at ang kaniyang ina ay pinili siyang iwan para sumama sa ibang lalaki. Bukod sa mag-isa na lamang siya, naiwan pa sa kaniya ang milyon-milyong utang ng kaniyang ina at hindi sapat ang sinasahod niya sa pagiging dishwasher sa isang karinderya para mabayaran ang utang na hindi naman kaniya. Kaya ngayon ay punong-puno siya ng problema at hindi na niya alam ang gagawin. Sa ilalim ng gabi ay kasalukuyan niyang tinatahak ang daan pa uwi. Napahinto naman siya at namilog ang kaniyang mga mata dahil sa nadatnan sa labas ng nirerentahan niyang apartment. May 5 kalalakihan na malalaki ang katawan at ang ilan ay may mga tattoo pa na siyang nag-aabang. Nang mga sandaling iyon ay batid na ni Sabrina kung ano ang pakay ng mga ito sa kaniya. Bakit ba hindi sila makapaghintay? Alam naman nilang hindi ko pa sila kayang bayaran ngayon eh. Kinakabahan na nasabi ni Sabrina sa sarili. Alam niya kasi na hindi basta-basta aalis ang mga ito hanggat walang nasisingil mula sa kaniya. Kaya takot siyang harapin ang mga ito. Dahil doon ay naisipan niya na lang na umalis at saka na lang babalik kapag nakaalis na ang mga lalaking nag-aabang sa kaniya. Hoy babae, saan ka pupunta ha? Tatakasan mo ba kami? Biglang tawag ng isang lalaki sa dalaga. Napalunok si Sabrina at napahinto. Nang lingunin niya ang mga kalalakihan, ay patungo na ang mga ito sa kaniyang direksyon. Kaya dali-dali siyang tumakbo palayo para tumakas. Ginawa niya ang kaniyang makakaya upang makatakbo ng mabilis. Subalit, di hamak na mas mabibilis ang mga lalaki kumpara sa kaniya nang tagumpay siyang nahabol ng mga ito. Aray ko, ano ba? Bitawan mo nga ang buhok ko, Mario. Nasasaktan ako. Atungal nga ni Sabrina nang hilain nga ang buhok niya ng isang lalaking nagngangalang Mario na siyang pinaka-leader sa 5. At balak mo pa talaga kaming takasan ha? Sa tingin mo ba? Hahayaan namin na takbuhan mo ang utang nyo? Sabi nga ni Mario sa tonong nagbabanta. Hindi naman ako tatakas eh. Wala akong balak na takbuhan ang utang ko sa inyo. Sadyang wala pa talaga akong pambayad ngayon. Mangiyak-ngiyak nga na usal naman ni Sabrina. Sinungaling. Kung ganun, bakit ka tumakbo? Kung wala kang planong takasan kami ha? Napangiwi na nga lamang ang dalaga nang mas lalong hilain nga ng lalaki ang kanyang buhok. Promise, wala talaga akong balak na tumakas. Please naman oh. Hayaan niyo muna akong makaipon ng sapat na pera para po unti-unti ko kayong mabayaran. Hindi nga pinakinggan ng mga kalalakihan ang pakiusap ng dalaga. Sa halip ay tinulak pa nga nito si Sabrina sa semento at siyang nagdulot ng gasgas sa kamay ng dalaga. Ayan din ang sinabi mo noon. Pero ilang buwan nang lumipas wala ka pa ring nababayad. Alam mo, may iba namang paraan para makabawas ka sa utang mo eh. Ipatikim mo sa aming 5 ang katawan mo. Pagkatapos sabihin iyon ni Mario, ay natawa ito, pati na rin ang kanyang mga kasama na animoy nagustuhan ng ideyang iyon. Bahagyang nanginig sa kaba at takot si Sabrina sa kaniyang narinig. Nag-e-echo sa kaniyang tenga ang malademonyong boses ng mga kalalakihan. Lumapit sa kaniya si Mario at walang permisong hinaplos ang kaniyang pisngi. Mabilis na iniwas ni Sabrina ang kaniyang mukha. Subalit sa ginawa niyang iyon ay isang sampal ang natamo niya at umani iyon ng muling hagalpakan. Please, wag. Pakiusap, magbabayad naman ako sa inyo kapag nagkapera ako. Nanginginig ang boses na pakiusap ni Sabrina nang hawakan pa ng lalaki ang kaniyang hita. Subalit ng isang tawang manyak lamang ang itinugon sa kaniya ni Mario ay doon na nagsimulang pumatak ang mga luha niya.
Nang mga sandaling iyon ay blanko na ang isipan ni Sabrina. Punong-puno na ng takot ang kaniyang nararamdaman at inihanda na niya ang kaniyang sarili sa maaari niyang kahantungan hanggang sa isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang magarang kotse ang biglang dumating at nakakuha ng atensyon nilang lahat. Lumabas doon ang dalawang matatangkad na lalaking parehong naka-black suit. Anong ginagawa niyo? Pinagtutulungan niyo ba ang babae? Ani ng lalaking medyo mahaba ang buhok. Tumayo si Mario at naglakad palapit sa bagong dating na lalaki kung saan sumunod din sa kaniyang likuran ng 4 pa niyang mga kasama na animoy handang sumabak sa anumang gulo. Pre, mukha naman kayong matitino at maayos eh. Hanggat maaari ako sana makipag-away lalo na at labas naman kayo rito. Kaya kung pwede lang, bumalik na lang kayo ulit sa kotse niyo at magpatuloy na kayo sa kung saan man ang pupuntahan niyo. Seryosong turan nga ni Mario sa dalawang estranghero at pasimpleng flinex pa ang malalaki niyang mga muscles. I don't usually interfere with others' business pero parang gusto ko ng gulo ngayon eh. Sabi nga ng isa pang lalaki na naka-undercut sa kalmadong boses sabay sindingan ng sigarilyo. Napunta sa kanya ang atensyon ni Sabrina at ng mga lalaki. Napangisi nga si Mario sa kanyang narinig at nilapitan ng lalaking naka-undercut. Ganun ba? E di subukan natin ang tapang mo. Seryoso at mapanghamong anas nga ni Mario. Dahil doon ay ipinikit ni Sabrina ang kaniyang mga mata at batid niyang nagkaroon na nga ng gulo dahil sa mga narinig niyang suntok, tadyak, hampas, ungol at sigaw. Ilang minuto rin ang itinagal niyon bago nakarinig ang dalaga ng mga yabag ng mga paa na animoy tumatakbo palayo. At nang tumahimik na ang paligid ay unti-unting idinilat ni Sabrina ang kaniyang mga mata. Tanging ang dalawang estrangherong matatangkad na lalaki na lamang ang siyang tumambad sa kaniya. Niwala man lang maski anong sugat ang mga ito at walang bahid na kahit anong galing sila sa away. Nang tanawin ni Sabrina sina Mario ay namataan niya na malayo na ang itinakbo ng mga ito. Hindi siya makapaniwala. Lalo na at batid niyang mas malaki si Mario kumpara sa dalawang lalaki. Salamat. Sambit ni Sabrina sa dalawa. Huwag kang magpasalamat, hindi ka namin niligtas. Sadyang gusto lang talaga naming ma-entertain ngayong gabi. Supladong wika pa ng lalaking naka-undercut. Sabay nilaglag ang hawak na sigarilyo sa semento at tinapakan ng itim. Nakumikinang nga pa sa kintab at mamahalin nitong sapatos. Come on, Lazarus. Huwag ka naman ganyan sa babae. Ani naman ng isang lalaki. Sa kaibigan sabay nilapitan nga si Sabrina na siyang nasa semento pa rin. By the way, I'm Errol. Next time, mag-iingat ka na, miss. Hindi sa lahat ng pagkakataon may darating para isalba ang buhay mo. Sabi pa nito, sabay tumayo at bumalik na sa loob ng kotse. Pinagmasdan ng dalaga ang kotse at ang lalaking nagngangalang Lazarus na seryoso lamang na nakatitig sa kaniya at nang animoy aalis na rin ito ay walang pagdadalawang isip na kumapit si Sabrina sa mahahabang binti ng lalaki. Please tulungan mo ko. Umiiyak na nagsusumamong saad nga ng dalaga. Umaasang tutulungan nga siya ng estrangherong lalaki para makawala nga sa problema niya. Nilingon siya nito. Tulungan? At bakit kita tutulungan? Yung mga lalaki kanina, ginigipit nila ako dahil sa utang na hindi naman sa akin. Utang yun ng nanay ko na iniwan din ako. Pero akong nahihirapan sa problemang iniwan niya sa akin. Milyones ang naging utang ng nanay ko sa mga loan sharks. At patuloy pa rin yung lumalaki dahil sa interes. Na napakalaki nga naman. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Kaya please tulungan mo ko, gagawin ko lahat. Hanggang sa mabayaran kita ng paunti-unti. Kahit anong kapalit ibibigay ko at gagawin ko lahat. Kailangan ko lang talagang mabayaran ng utang ng nanay ko dahil baka sa susunod tuluyan ang gawin ng mga lalaking yun yung
Binabalak nilang gawin sa akin kanina na gamitin ang katawan ko bilang kabayaran. Ayokong mangyari yun. Natatakot ako kaya sige na please. Maawa ka na sa akin, tulungan mo ako. Naluluhang pakiusap na nga ni Sabrina. You look desperate. Hindi ko akalain na magagawa mong humingi ng tulong sa tao ngayon mo lang nakita at nakilala. Hindi rin makapal ang mukha mo, no? Diretsa ang sad nga ni Lazarus. Napalunok si Sabrina. Masakit sa kanya ang pangiinsulto ng lalaki. Ngunit kailangan niyang lunukin ang pride niya. Wala na akong choice. Makapal na kung makapal ang mukha ko. Sadyang hindi ko na talaga alam ang gagawin ko eh. Total, tinulungan mo na rin naman ako, bakit hindi mo na lubos-lubusin pa? Sumilay ang isang ngisi sa gilid ng labi ng lalaki. Talaga bang kahit anong kapalit, willing kang ibigay kapalit ng pera? Tanong pa ng lalaki. Walang pag-aalinlangan at mabilis na tumango si Sabrina. Bilang tugon. 50 million. Kapalit ng katawan mo. Nakangising sambit ni Lazarus. Umawang ang bibig ng dalaga sa narinig. Muling gumapang sa buong sistema niya ang kaba at takot na naramdaman niya kanina. Hindi siya makapaniwala na sa huli, ang katawan pa rin pala niya ang gusto ng lalaking tumulong sa kanya. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Lazarus nang hindi nagawang makasagot ng dalaga. Miss, hindi ako mabuting tao katulad ng ine-expect mo. Like what I said, hindi kita tutulungan. At kung hindi mo rin naman kayang tanggapin ang offer ko, since ikaw rin naman ang unang nakiusap na tulungan kita, might as well ipagamit mo na lang sa mga lalaking yun ang katawan mo. Wala ka rin namang choice, right? Pagkatapos sabihin niya ni Lazarus, ay marahas nga niyang inalis ang mga kamay ng dalaga. Sa kanyang binti at humakbang na nga palayo. Tatanggapin ko na. Biglang sambit ni Sabrina dahilan kaya napahinto si Lazarus. Tatanggapin ko ng 50 million. Kapalit ang katawan ko. Dugtong na saad pa ng dalaga habang nanginginig ang mga labi kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Hanggat maaari ay ayaw humantong ni Sabrina sa desisyon na kailangan niyang ipagamit ang katawan niya para lang sa pera. Ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang lunukin ng pride niya at ibenta ang sariling dignidad. Lalo na at napakalaki ng 50 milyon at tiyak na mababayaran niya ang lahat ng utang ng kanyang ina sa iba. Muling napangisi nga si Lazarus. Kaya naman muli niyang nilapitan ng dalaga. That's a deal. Dito sa mismong lugar na to. Susunduin kita bukas ng hapon at doon ka titira sa bahay ko. Habilin ng lalaki bago ito tuluyang bumalik ng kotse at umalis. Nang makauwi si Sabrina sa inuupahan niyang apartment, ay doon siya ay humagulgol ng humagulgol. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niyang tanggapin ang offer ng isang estranghero. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil pumayag na siya. Mabilis na natapos ang gabi at kasalukuyan ng ine-empake ni Sabrina ang mga gamit niya sa maleta. Hindi ko alam kung tama ba itong naging desisyon ko. Pero kailangan ko na lang itong panindigan. Balang araw matatapos din lahat ng problema ko. Bulong ng dalaga sa sarili bago lumabas at nagtungo sa mismong lugar kagabi kung saan niya nakilala ang estrangherong lalaki na hiningian niya ng tulong. Habang naghihintay ay kung ano-ano na ang pumapasok sa kaniyang isipan. Kabilang na roon kung paano siya magiging handa na ipagamit ang kaniyang katawan. Maya-maya lang ay dumating na ang isang magandang kotse. Lumabas doon si Lazarus na kaagad lumapit sa kaniya. Buksan mo ang maleta mo at ipakita mo sa akin ang laman. Utos nito sa dalaga. Sumunod naman si Sabrina at binuksan ang maleta para ipakita ang mga damit at ilan niyang personal na kagamitan. Ikinagulat din ng dalaga nang bigla na lamang inagaw sa kanya ng lalaki ang kaniyang maleta at itinapon sa isang malapit na basurahan. Teka, ano ginagawa mo? Bakit tinapon mo mga gamit ko? Angal nga ng dalaga. You don't need those cheap things. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang mga bago mong gamit sa bahay.
Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Utos pa nga ni Lazarus. Sandaling tiningnan ni Sabrina ang mga gamit niya sa basurahan bago niya sinunod ang sinabi ng lalaki at pumasok na siya sa loob ng passenger seat. Pagpasok ni Lazarus sa loob ng driver's seat ay bigla nitong siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Dahil sa labis na pagkagulantang ay itinulak ni Sabrina palayo ang lalaki. Mariin naman na hinawakan ni Lazarus ang bibig ng dalaga. May deal tayo, right? Bibigyan kita ng 50 million kapalit ng katawan mo. Ibig sabihin pag-aari na kita. Alila na kita. Kaya kahit anong gusto kong gawin sa'yo, hindi ka pwedeng pumalag o umangla, intindihan mo ba? Seryoso ang boses na sabi ng lalaki habang ang kaniyang mga mata ay nagngangalit. Dahil sa takot ay automatikong napatango-tango na lang si Sabrina. Binitawan na siya ng lalaki at pinaharurot nito ang kotse. Itinuon na lamang din ng dalaga ang kaniyang mukha sa labas ng bintana at pilit na pinigilan ang mga luha niyang nagbabadya. Hindi naman nagtagal ay nakarating sila sa isang mansyon. Dinala si Sabrina ng lalaki sa isang malaking kwarto at tulad nga ng sinabi ng lalaki ay kumpleto na ang mga gamit doon. Sa kabilang pinto ang kwarto ko. Pagkatapos mo magbihis, puntahan mo ko. Bilin ni Lazarus bago ito umalis. Kaagad na nagtungo si Sabrina sa closet area at napalunok na lamang siya nang makita niya ang mga damit na naroroon. Lahat ng damit ay revealing. Wala man lang simpleng t-shirt na sanay siyang sinusuot. Sa huli ay pinili na lamang niya ang dress na tingin niya ay matinutino kahit nalitaw pa rin ang cleavage niya. Sa kanya tinungo ang kwarto ng lalaki. Kumatok siya sa pinto at nang marinig niya ang permiso ng lalaki ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya ito na nakaupo sa kama, nakasuot ng puting bathrobe, humihigop ng kape habang abala sa pagbabasa sa magazine. Hindi ko pa alam ang pangalan mo at kung ilang taon ka na. Panimulang wika nga ng lalaki na hindi man lamang ito nagabala ng tignan ang dalaga. Sabrina ang pangalan ko, 24 years old. Tell me some details about you and your family. Pati na rin kung paano kayo nagkautang ng ganong kalaki. Kailangan ko pa rin magkaroon ng ideya sa kung anong background meron ang taong patitiran ko sa bahay ko. Obviously wala akong pamilya. Dahil kung meron, wala naman ako ngayon dito at hindi ko gagawin na isang lang katawan ko para lang sa pera. Anak lang ako sa labas ng tatay ko at hindi niya ako pinanagutan. Dahil doon kaya malas ang tingin sa akin ng nanay ko. Umutang siya ng umutang nang malulung siya sa sugal at alak. At nung nakatagpo siya ng ibang lalaki, yun. Sumama siya rito at iniwan ako. Kaya ngayon akong hinahabol ng mga pinagkakautangan niya. Paglalahad nga ni Sabrina. Kaya ngayon ay tila nga nag-iba ang timpla ng mukha ng lalaki. Kinagat rin niya ang kanyang ibabang labi para pigilan ang mga luha dahil nga sa sama ng loob. How unfortunate of you. Parang ikaw pa talagang naparusahan sa kasalanang hindi mo naman ginawa sa kasalanan ng magulang mo. Well, ganyan talaga ang resulta kapag bunga ka lang ng pagkakamali. Komento nga ni Lazarus. Ilang sandali pa ay tiniklop na nga ni Lazarus ang hawak na magazine at inilagay yun sa bedside table, saka tinignan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Pero maswerte ka pa rin dahil maganda ka at may magandang katawan. At least may magagamit ka bilang paraan para masolusyonan ang mga problema mo, right? Bahagyang naikuyom nga ni Sabrina ang kanyang mga kamao nang marinig ang mapang-uyam na boses ng lalaki. Lalo na nang mapansin niya ang naglalarong ngisi ng mga labi nito. Anyway, gusto ko lang linawin na kaya ka nandito ngayon hindi dahil sa tinutulungan kita. Gusto ko lang talaga ng taong mapaglalaruan at nagkataon naman na kailangan mo ng tulong ko. Dugtong nasabi pa nga ng lalaki bago nito nilapitan ng dalaga. Naglinamang ipinilig nga ni Sabrina ang kanyang mukha nang subukan na haplusin ng lalaki ang kanyang pisngi. Hindi mo pa ibinibigay sa akin ng 50 million, kaya wala ka pang karapatan na gawin sa akin ang mga gusto mong gawin.
Matapang naman na saad ni Sabrina. Naningkit ang mga mata ng lalaki sa narinig. Ngunit bigla rin itong kumalma. At tipid na napangisi. Well, you have a point. Danilista mo lahat ng pinagkakautang mo at kung magkano ang amount na kailangan bayaran at ako nang bahala dun. Ani Lazarus at kumuha ng ballpen at notebook sa isang drawer na siyang ibinigay niya sa dalaga. Inilista nga ni Sabrina ang lahat. Pagkatapos ay ibinigay iyon sa lalaki. At sa loob lamang ng ilang minuto ay nagawang mabayaran ni Lazarus ang lahat gamit lamang ang kaniyang cellphone matapos nitong kumausap ng iba't ibang tao. Ngayon malaya ka na. Sa mga utang ng magulang mo ay wala ka nang poproblemahin pa. May 10 million ka pang natira. Pwede bang malaman kung anong balak mong gawin sa perang natitira? Gagamitin ko yan para magsimula ulit ng panibagong buhay. Magnenegosyo ko. Para nang sa gayon unti-unti kitang mabayaran. Matapos marinig ang sagot ng dalaga, ay bigla na nga lamang humagalpak ng isang sarkastikong tawang lalaki na siyang kinakunot ang noo ni Sabrina. Tama bang narinig ko? Magsisimula ka ng bagong buhay? Mukhang nakakalimutan mo yatang sa oras na tinanggap mo ang offer kong 50 million. Pag-aari na kita. Ibig sabihin hindi ka na makakawala sa akin. At ang kabayaran sa paghingi mo sa akin ng tulong ay ang buhay mo. Wika nga ni Lazarus na biglang sumeryosong reaksyon. Teka, unfair naman yata yan. Oo, pumayag ako na maging kapalit ang katawan ko pero hindi naman siguro tama na habang buhay mo akong maging pag-aari para lang sa 50 million. Protesta nga ng dalaga. It's me who has the money. The influence, the authority and the power here. Compared sa'yo na isang bastarda lamang na mas mahirap pa sa daga. Tingin mo, may magagawa ka pa? You are mine now, Sabrina. And you have to deal with that. Don't expect na porket nakilala mo ako, magbabago na ang buhay mo, uulitin ko. Hindi ako mabuting tao kagaya ng iniisip mo. Pwede ka namang mag-back out kung gusto mo. Yun nga lang babawiin ko lahat ng binayad ko sa pinagkautangan nyo at wala kang magagawa kundi magtiis sa mahirap na buhay habang patuloy na hinahabol ng mga naniningil sa'yo. At mawawalan ka rin ng choice kundi ang ipagamit sa iba't ibang lalaki ang katawan mo. Sa tingin mo ba, kapag naibigay mo ang sarili mo sa kanila, talagang mawawala na ang utang mo? Nagkakamali ka. Kasi tiyak ako mas lalo ka lang magdudusa. At least dito tanging ako lang ang pagsisilbihan mo at paliligayahin. Ngayon mag-isip kang mabuti, Sabrina. Ang makulong sa dati mong mundo na puno ng paghihirap at walang kasiguraduhan ang makulong dito sa mundo pero tiyak na makakatikim ka ng kaginawaan. Mahabang saad pa nga ng lalaki. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Sabrina sa kaniyang mga narinig. Batid niyang kahit anong mundo ang piliin niya, ay patuloy pa rin siyang magdurusa. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya alam kung paano. Sige na, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa katawan ko. Yun naman gusto mo, diba? Ang angkinin ako? Mariin ang boses na sabi nga ng dalaga sa lalaki. Hubaran mo ko. May autoridad na utos ni Lazarus sa dalaga. Bahagyamang nabigla ay unti-unting ginawa naman ni Sabrina ang utos ng lalaki sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang bathrobe na siyang tanging suot ng lalaki at tumambad sa kanya ang katawan nito. Dahilan kaya dagli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngayon, ang sarili mo naman ang hubaran mo. Utos ng lalaki. Unti-unting iginalaw ni Sabrina ang kaniyang mga kamay para hubaran ang sarili. Nalaglag sa sahig ang suot niyang dress. Nanatili pa ring nakapikit ang mga mata ng dalaga. Gusto na niyang maiyak dahil ito ang unang beses na ginawa niya ang ganitong bagay. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang paghaplos ng mga kamay ng lalaki sa kaniyang katawan na siyang umabot sa kaniyang likuran para tanggalin ang strap ng suot niyang bra at doon ay naramdaman niya ang mga maiinit na palad ng lalaki sa mayayaman niyang magkabilang dibdib. Hinalikan ng lalaki ang kaniyang mga labi at tuluyan ngang hinayaan ni Sabrina
ang lalaki sa kung anuman ang gusto nitong gawin sa kanya, kung saan namataan na lamang niya na nasa kama na silang dalawa habang naglalabas-masok na sa kaniyang masikip na butas ang kahabaan ni Lazarus. Pinagmasdan ni Sabrina ang mukha ng taong kasiping na nasa ibabaw niya. Tagaktak ang pawis nito at kitang-kita niya kung gaano ito nasasarapan sa kanilang ginagawa. Gamit ang palad ay tinakpan ni Sabrina ang kaniyang bibig para pigilan ang ungol na nais kumawala sa kaniyang bibig. Hanggat maaari ay ayaw ipakita ng dalaga na nagugustuhan niya ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Lazarus dahil labag iyon sa loob niya. Matapos nga ang nangyari sa kanila ay hindi na napigilan ni Sabrina na mapaiyak ng tahimik habang nakatagilid ng higa at nakatalikod sa katabi niyang si Lazarus na siyang batid mong napagod. Kung tutuusin, maswerte ka pa rin dahil ikaw ang pinili kong maging alila ko. Dahil sa akin, nararanasan mo ngayon ang humiga at matulog sa isang malaki at malambot na kama. You should be thankful. Kasi kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon pinoproblema mo pa rin ang malaking utang ng nanay mo. Hayag nga ni Lazarus. Mas lalo namang naluha si Sabrina sapagkat para sa kanya ay itinuturing niya pa rin na kamalasan ang sitwasyon niya ngayon. Isang sitwasyon na never niyang na-imagine o naisip na mangyayari sa kanya. Kinabukasan ng magising si Sabrina ay dahan-dahan siyang bumangon. Napangiwi siya nang makaramdam siya ng kirot sa pagitan ng kaniyang mga hita. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ramdam niya talaga ang sakit niyon. Masakit talaga yan sa una pero masasanay ka rin. Biglang sabi ni Lazarus na siyang gising na rin ng mga oras na iyon nang mapansin nga nito ang dalaga. Hindi pinansin ng dalaga ang lalaki, sa halip ay sinikap niyang makabalik sa kwarto niya para maligo at magbihis. Ilang minuto lang ay nakaramdam na ng gutom si Sabrina, kaya lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina para kumain. Matapos kumain ay niligpit niya ang pinagkainan niya. Paalis na sana siya ng kusina nang makasalubong niya ang isang kasambahay na ginang, kung saan nabangga siya nito dahilan kaya natapon sa mismong dibdib niya ang isang baso ng tubig na dala-dala ng katulong. Naku, sorry ah. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Saka tignan mo nga yung sarili mo. Bakit ganyan ang mga suotan mo? Daig mo pa ang pokpok sa bar, sige na. Magbihis ka na bago pa makita ni senyorito ng ganyan. Bahagyang nabigla si Sabrina sa inasta ng ginang dahil batid nito sa boses ang pagiging sarkastiko. Tinapunan ng dalaga ang suot niyang basang puting sando at ngayon ay kitang-kita lang dibdib niya. Pasensya na po. Paghingi na lamang ni Sabrina nang paumanhin sa katulong. Akmang aalis na sana siya para bumalik ng kwarto nang matigilan siya dahil biglang nasa harapan na niya si Lazarus. Napalunok ang dalaga, lalo na nang mapansin niya ang pagbaba ng tingin ng lalaki sa kaniyang dibdib. Ilang segundo lang ay walang ano-ano'y hinila siya ni Lazarus patungo sa kwarto nito. Doon ay nagkaroon na ng ideya si Sabrina sa maaaring gawin nito sa kaniya, kaya nakaramdam siya ng kaba. Pagpasok ng kwarto ay dagling hinubad ng lalaki ang suot na sando ng dalaga na siyang pinigilan din kaagad ni Sabrina. Teka sandali, talaga bang gagawin ulit natin yung ginawa natin kagabi? May pag-aalinlangan na tugon nga ng dalaga. Oo, may problema ka ba dun? Seryosong boses na tugon naman ng lalaki. Baka naman pwedeng magpahinga muna ako. Masakit pa kasi talaga yung pagitan ng hita ko eh. Pakiusap nga ni Sabrina. Namang hinawakan nga ni Lazarus ang bibig ng dalaga. Nagrereklamo ka ba? Nakalimutan mo na bang pag-aari ko na ang katawan mo at kahit anong gusto kong gawin sa'yo ay gagawin ko. Huwag ka nang mag-inarte pa dyan kasi alam ko namang gusto mo rin naman ang ginagawa ko sa'yo. Dahil kung hindi mo ako susubukan na angkitin. Pagkasabi niyo ng lalaki ay binitawan na niya ang bibig ng dalaga sa katuluyang hinubad ang sando nito at hinalikan ng mayayaman nitong mga dibdib
na animoy sabik na sabik. Nang tuluyang mahubad ng lalaki ang buong saplot ng dalaga, ay bahagya niya itong itinulak sa kama at ang mga damit naman niya ang sunod niyang hinubad. Hinila niya ang buhok ng dalaga at inangkin niya ito mula sa likuran. Naipikit naman ni Sabrina ang kaniyang mga mata nang maramdaman na niya ang kahabaan ng lalaki sa maselan niyang parte. Nang mga sandaling iyon, ay muli niyang hinayaan ang lalaki sa gustong gawin nito sa katawan niya. Ngunit kasabay niyon ay ang pagtakas ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Matapos ang kanilang pagtatalik, ay labis na sakit ng katawan at pagod ang naramdaman ni Sabrina. At makalipas lamang ang ilang oras kung saan hindi pa gaanong nakakapagpahinga, ang dalaga ay tinawag na siya ulit ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay handa na siyang makiusap ng husto sa lalaki sa kung sakali man na gustuhin ulit siya nitong angkinin dahil pakiramdam niya ay hindi nakakayanin ng katawan niya ang pagod. Halika, samahan mo akong bumili ng mga bagong suit tsaka relos. Sabi ng lalaki na siyang abala sa pag-aayos ng buhok at kurbata nito sa harapan ng salamin. Nakaginhawa naman si Sabrina dahil iba pala ang nais gawin ngayon ng lalaki at mas pabor sa kanya iyon kesa ang walang kapag-uran na pag-angkin sa kanya nito. Nagtungo sila sa mall at nagsimula na ngang mamili si Lazarus ng mga bagong office suit at relos niya na kulang na lang ay pakyawin niya ang lahat ng tinda sa store. Ngunit, ang hindi inasahan ni Sabrina ay magiging alila pala siya nito kaya siya isinama. Sa kanya lang naman kasi ipinabitbit ang lahat ng paper bags na halos hindi na niya kayang bitbitin pa sa sobrang dami. Medyo paika-ika pa ang paglakad niya habang sinusundan ng lalaki dahil ramdam niya pa rin ang hapdi sa maselan niyang parte. Gayon pa man ay sinubukan pa rin ng dalaga na maglakad ng normal para maabutan ng malalaking hakbang ng lalaki na halata mong wala itong pakialam sa kanya. Halos mangiyak-ngiyak na ang dalaga, ngunit wala siyang magawa sapagkat alipin na nga talaga siya ng lalaking siyang hiningian niya ng tulong na akala niya ay matutulungan siya, ngunit mas lalo pa palang magpapahirap sa buhay niya. Grabe naman. Gwapo sana pero napaka-gentleman. Paano niya nagagawang pagbitbitin ng girlfriend niya? Rinig nga ni Sabrina na komento ng isang sales lady na siyang nadaanan nila. Napatitig ang dalaga sa lalaking sinusundan niya kung saan wala man lang itong pakialam at diretso lang sa paglalakad na para bang walang babaeng nahihirapan sa likuran nito. Ilagay mo lahat ng yan sa compartment. Utos ni Lazarus sa dalaga patukoy sa mga bitbit nito at pumasok sa loob ng kotse na hindi man lang nag-abalang tulungan ng babae. Napabuntong hininga si Sabrina, saka inilagay sa compartment ng kotse lahat ng mga pinamili ng lalaki. Akala ko pa naman mabuti siyang tao, pero mas maras pa pala siya sa inaasahan ko. Bulong pa ng dalaga sa sarili bago siya pumasok na sa loob ng passenger seat. Pagdating ng mansyon ay hindi pa natapos ang pagdurusa ni Sabrina dahil kailangan niya ring dalhin mag-isa ang lahat ng pinamili nila sa kwarto ng lalaki. Utos doon, utos dito at madalas para usahan ni Lazarus, ganyan nga ang naging cycle ng buhay ni Sabrina sa mundo ng lalaki. Ngunit wala siyang magawa dahil alipin nga siya nito. Buong akala ni Sabrina ay sagad na ang paghihirap na dinaranas niya kay Lazarus, subalit may mas ihihirap pa pala ng isang araw. Hoy babae, halika rito! Biglang tawag nga ng katulong sa dalaga at medyo matanda nga ang katulong. Ano pong kailangan niyo? Magalang na tanong na nga lamang ng dalaga nang makababa siya ng hagdan. Idilapag ng ginang ang hawak nitong balde na may lamang tubig at ang mop sa sahig. Hayan, maglinis ka. Hindi ko alam kung sino ka sa buhay ni senyorito pero alam kong hindi ka espesyal sa kanya kaya wag kang umasta na para kang senyorita dito. Kaya ayan, maglinis ka.
At siguraduhin mong maayos ang paglilinis mo. Utos nga nito sa dalaga. Hindi naman nagawang makasagot ni Sabrina, lalo na nang itulak pa siya ng ginang padapa sa sahig. Walang nagawa ang dalaga kundi ang maglinis at sundin ang inutos sa kanya. Ilang oras din siyang naglinis at pagkatapos ay dumiretso siya sa kaniyang kwarto para ipahinga ang masakit at pagod niyang katawan. Makaraan lamang ang ilang minuto, nakarinig siya ng katok sa pinto, kaya tumayo siya para buksan yun at bumungad sa kanyang katulong na ginang. Bakit po? Tanong ng dalaga. Sabihin mo nga sa akin, ano ka ba talaga ni senyorito at bakit dito kanya pinatira ha? May relasyon ba kayo? Tagling umiling si Sabrina bilang pagtanggi. Wala po kaming relasyon. Kung yun man po ang nakala nyo, mali po kayo. Kung wala kayong relasyon, ano ang meron sa inyo ni senyorito? Pangusi sa panangginang. Komplikado po ang sitwasyon ko. Pero nandito ako bilang alina ni Lazarus. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin pero tinulungan niya akong mabayaran lahat ng utang ng nanay ko at kapalit nun ay pagiging alipin ko sa kanya. Paglalahad ni Sabrina. Sa madaling salita, binenta mo ang sarili mo para sa pera. Alam kong nahihirapan ka rito dahil hindi rin lingis sa kalaman ko na parausan ka ni senyorito. Hindi ko alam kung umaasa kang magugustuhan ka niya pero sinasabi ko sa'yo na ang tingin niya lang sa'yo ay parausan. At hindi na magbabago yun dahil hindi ang katulad mo ang tipo ng babaeng magugustuhan niya. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang tumakas dito? Saad nga ng ginang. Bahagyang namilog ang mga mata ng dalaga sa narinig. Po? Ayaw mo naman sigurong maging alila at parausan na lang ni senyorito habang buhay, hindi ba? Alam mo maganda ka, kaya wag mong sasayangin yung sarili mo. Wag mong sayangin yung buhay mo rito, sabihin mo. Gusto mo bang tumakas? Kasi kung gusto mo, handa akong tulungan kang makatakas. Habang wala pa rito si senyorito, ano gusto mo ba? Bahala ka. Ngayon na ako magiging mabait sa'yo para tulungan ka pero kapag pinalagpas mo to, pagpasensyahan mo na lang. Ikaw rin ang kawawa. Sandaling pinag-isipan ni Sabrina ang inaalok na tulong ng ginang sa kanya. Oo, at nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Ngunit hindi niya maisip ang tumakas na lang basta dahil hindi naman siya pwedeng bumalik sa dati niyang inuupahan at walang-wala rin siya. Lalo na at na kay Lazarus pa ang natitira niyang pera. Paano pa naman ako makakatakas? Wala rin naman ako matutuluyan kapag ginawa ko yun. Dahil hindi naman ako pwedeng bumalik sa dati kong bahay. Kasi pwede pa rin ako matuntun doon ni Lazarus. Bukod doon wala rin akong kapera-pera kaya baka mas mahirapan lang ako magsimula ulit. Hayag nga ng dalaga. Huwag mo nang isipin yan. Meron akong pinsan na tutulong sa'yo. Tatawagan ko siya para sunduin ka at tulungan na makalayo rito. Hindi mo rin kailangan alalahanin ng pera dahil tutulungan na rin kitang magkaroon ng trabaho. Kaya ano, payag ka na bang tulungan kita? Dahil sa mga narinig ay walang pagdadalawang isip na tumango-tango si Sabrina bilang kaniyang pagpayag. Ayaw na niyang sayangin ang pagkakataon na pwede siyang makawala sa sitwasyon niya ngayon dahil ayaw rin naman niyang maging alipin at parausan na lang ng lalaki habang buhay. Sige na, maghanda ka na. Pagkatapos dumiretso ka na sa labas ng gate at doon ka maghintay sa pinsan ko dahil tatawagan ko na siya para sunduin ka. Bilin ng ginang bago ito umalis. Ipinalibot naman ni Sabrina ang paningin niya sa buong kwarto at sa mga kagamitan. At dahil nga ang mga gamit niya ngayon ay galing din kay Lazarus, kaya naman hindi na siya nag-abalang kunin ang mga ito. Lumabas na lamang siya na walang dala at sinunod nga ang bilin sa kanya ng ginang. Naghintay lang siya sa labas ng gate at ilang minuto lang ay natanaw niya ang kotseng parating. Nakaramdam siya ng tuwa dahil tingin niya ay iyon na ang sinasabing pinsan ng ginang na siyang tutulong sa kanya. Subalit, ang pag-asang naramdaman niya ay dagling naglaho na parang bula at napalitan ng kaba at takot nang mapagtanto niya na ang kotseng palapit ay pagmamay-ari ni Lazarus. At nakumpirma niya yon
Nang huminto ang kotse sa harapan niya at lumabas doon ang lalaki habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. At balak mo pala talagang tumakas ha? Galit ang boses na bungad ng lalaki sa kanya. Ilang beses na naikurap ni Sabrina ang mga mata niya at bahagya pa siyang napaatras. Marahas na hinablot ng lalaki ang braso ng dalaga at kinaladkad dito papasok sa loob ng mansyon. Nako, senyorito. Mabuti naman po at naabutan niyo siya. Hindi ko akalain na tatakasan ka ng babaeng yan. Sinabi ba niya ang plano niya sa akin kanina? Hiniram niya ang telepono ko dahil tatawagan niya raw ang boyfriend niya para tulungan siyang itakas dito. Pinagbantaan niya pa nga ako nasasaktan kapag nagsumbong daw ako sa inyo. Pero syempre hindi ko naman kayang hindi magsumbong kasi ang alam ko balak ka pa nilang pagnakawan. Kaya tinawagan kita kaagad. Mabuti na lang talaga at nakauwi ka kaagad, senyorito. Bungad sa kanila ng ginang. Dahilan kaya nanlaki ang mga mata ng dalaga at sunod-sunod na napalunok. Hindi makapaniwala si Sabrina sa mga narinig mula sa katulong na siyang nag-alok at nagbigay sa kanya ng ideya na tumakas. Hindi naman pinansin ni Lazarus ang katulong at patuloy lang nitong hinila ang dalaga. Hindi inalis ni Sabrina ang mga mata niya sa ginang at nang makalayo sila rito ay isang ngisi ang ipinakita sa kanya nito. Pagpasok ng kwarto ay isang malakas na sampal ang siyang dumapo sa pisngi ng dalaga mula sa palad ng lalaki dahilan kaya natumba siya sa kama. Hindi ko alam na ganyan ka palang klaseng babae. Ginamit mo lang pala ako para mabayaran ng mga utang mo. May boyfriend ka? Ano, kasabwat mo ba siya ha? At balak niyo pa talaga akong pagnakawan. Nagpakawala ng hindi makapaniwala at peking tawa si Lazarus. Hindi totoo lahat ng yan. Pagdedenay naman ni Sabrina nang magsimulang pumatak ang mga luha niya. Talagang magsisinungaling ka pa huling-huli ka na nga sa akto Talaga bang ginagalit mo ko ha? Hindi ko alam kung bakit yun ang mga sinabi ng katulong mo sa'yo, pero hindi totoo lahat ng yun. Una sa lahat, yung katulong mo ang nag-udyok sa akin na tumakas dahil tutulungan daw niya ako dahil masama ka raw na tao. Sinabi niya na may pinsan daw siyang kokontakin para tulungan akong makalayo rito. Wala akong boyfriend at hindi totoong gusto kitang pagnakawan. Kung talagang gusto kong magnakaw, di sana nahuli mo ako sa labas na may mga dalang kung anuan mula rito sa bahay mo pero wala, di ba? Napatigil nga si Lazarus. So sinasabi mong nagsisinungaling yung katulong ko na ilang taon nang naninilbihan sa akin. Sa tingin mo ba mas paniniwalaan kita na kailan ko lang nakilala kaysa sa kanya? Hindi nauubra sa akin ang pagsisinungaling mo, Sabrina. Tumayo si Sabrina at nilapitan ng lalaki. Hindi naman ako nag-e-expect na paniwalaan mo ko. Pero ang hindi ko lang matanggap ay ang pagbintangan niyo ko ng kung ano-ano na wala namang katotohanan. At kung makapagsalita ka para bang ikaw lang yung nagamit, bakit? Hindi mo ba ako ginamit Biglang persahang pinunit ni Sabrina ang suot niyang damit kaya tumambad sa lalaking katawan niya. Eto, hindi ba katawan ko lang naman talaga ang gusto mo? Kaya sige na, iyong-iyo na ang katawan ko, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Pagsawaan mo ko hanggat gusto mo. Oo, at utang na loob ko sa'yo ang buhay ko pero may kapalit yun. At yun ang katawan ko, di ba? Kaya wag kang umasta na para bang wala akong pakinabang sa'yo dahil ginagawa mo rin naman akong parausan. Walang tigil sa pagdaloy ang mga luha ni Sabrina mula sa kaniyang mga mata. Buong buhay niya ay wala na siyang ibang naranasan kundi pagdurusa at puro pasakit. Umaasa siyang balang araw ay magiging masaya rin siya. Subalit nawawala na siya ng pag-asa. Biglang hinalikan ni Lazarus ang leeg ng dalaga na para bang isang bampirang uhaw sa dugo. Ngunit ilang segundo lang ay natigilan ito at kinaladkad ang dalaga patungo sa kwarto nito at sa kanilak ang pinto. Doon ay napahagulgol ng malakas si Sabrina. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako napaparusahan ng ganito? Hindi ko naman ginustong mabuhay sa mundo. Pero bakit ako ang nagdurusa at nahihirapan? Bakit akong kailangan magdusa sa kasalanan ng mga magulang ko? Bakit ba napakamahalas ko? Humahagulgol na atungal ng dalaga. Ilang araw pa ang lumipas
ay nanatiling nakakulong si Sabrina sa kaniyang silid. Mabubuksan lamang ang pinto kapag dadalhan na siya ng pagkain ng iba pang mga katulong. Sa mga araw na iyon ay tinanggap na lamang ng dalaga ang kapalaran niya. Ilang araw na rin niyang hindi nakikita ang lalaki at hindi na rin siya nagagalaw nito. Sa isip-isip ng dalaga ay mas gusto na lamang niya ang ganoong senaryo dahil ayaw niya ring makaharap ang marahas na lalaki. Sa opisina, kasalukuyang nakaupo sa swivel chair si Lazarus habang hawak ang dokumento na naglalaman ng financial report at nakatayo sa kaniyang harapan ang isang lalaki na kaniyang sekretarya. Kailan pa mababa ang sales ng produkto natin? Balingan ni Lazarus sa sekretary niya. Inayos naman ng lalaking suot nitong eyeglasses bago ito sumagot. Halos 3 weeks na rin po, boss. Nagkaroon din po pala ng problema, marami na po ang nag-alisan na trabahante dahil sa hindi po maayos na pasahod. At balita ko po lumipat po silang lahat ng kakumpetensya po nating kumpanya. Kapag nagtuloy-tuloy po ang ganitong problema, baka mag-alisan na rin po ang mga investors natin. Ano pong gagawin natin, boss? Napailing na nga lamang si Lazarus. Wala akong pakialam kung umalis man sila at lumipat. Hindi sila kawalan. Kausapin mo ang HR department, mag-hire sila ng bagong tauhan at ayusin nila ang pagpapasahod sa mga empleyado. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Tumango ang sekretary bago ito lumabas ng opisina. Napahugot naman ng isang malalim na buntong hininga si Lazarus at hinilot ang kaniyang sentido. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at iniluwal niyo ng kaibigan ni Lazarus na si Errol. San ka galing? Usisa nga ni Lazarus. Nag-good time lang kasamang mga chicks. Sagot ni Errol nang maupo nga ito sa tapat ni Lazarus. Talagang nagawa mo pang mag-good time habang may problemang kinakaharap ang kumpanya. Errol, hindi ko binigay sa iyo ang posisyon bilang team leader para lang palubugin ang kumpanya ko. Seryosong turan nga ni Lazarus. Come on, Mr. CEO, chillax. Huwag mong masyadong isipin ang problema ng company dahil maayos din yan. Isa pa, para namang hindi natin ginagawa na mag-good time ng magkasama dati. Alam, hinahanap ka na ng mga chicks eh. Bakit ba hindi ka na sumasama sa akin? Hindi ka naman ganyan dati ah. Hindi sumagot si Lazarus at tinignan lang ang kaibigan. Bagya namang umawa ang labi ni Errol. Naanimoy, may napagtanto. Oo nga pala, inuwi mo nga pala yung chicks na tinulungan natin noon. Kamusta na pala siya? Magaling ba siya sa pagroromansa ha? Kaya hindi ka na naghanap ng ibang chicks? Mapanukso pa ang boses na panguusisa nga ni Errol, sabay taas baba pa ng kilay. Magaling man siya, hindi labas ka na dun. Tanging sagot lamang ni Lazarus. Oh, alam mo Lazarus, never ka pang nag-stick sa isang babae lang. Lalo tuloy ako nakikurious sa chicks na yon kung bakit espesyal sa sayo. Naningkit ang mga mata ni Lazarus sa kaibigan. Alam mong ayaw na ayaw kung pinapakialaman kung anumang pag-aari ko, di ba? Sana hindi mo nakakalimutan yun, Errol. Kalma lang, Lazarus. Nagbibiro lang naman ako eh. Masyado ka namang seryoso. Natatawang pagbawi ni Errol. Hindi na nagsalita pa si Lazarus. Sa halip ay tumayo ito at nilisan ang opisina. Kalalabas lang ni Sabrina mula sa banyo nang marinig niya na animoy may nagbubukas ng lock sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit doon at hinintay ang pagbukas niyon. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto at bumungad sa kaniya ang ginang. Automatic na naikuyom ni Sabrina ang kaniyang mga kamao nang maalala niya ang pang-setup nito sa kanya noon. O bakit ganyan ka makatingin sa akin? Puno ng katulong nang mapansin nito ang masamang tingin ng dalaga sa kanya. Oo nga pala, nagagalit ka sa akin kasi niloko kita. Sorry ah, ang tanga mo kasi. Ang bilis mo kasing maniwala. Masyado kang uto-uto. Obvious naman na ayoko sa'yo kaya ka, bakit mag-e-expect na tutulungan kita? Nanginig ang kalamnan nga ng dalaga sa narinig. Kapag inulit mo pa yun,
Hindi ko alam kung anong pwede kong magawa sa'yo. Palaban naman na saad ng babae. Pinagbabantaan mo ba ako? Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na mas kakampihan ako ni Senyorito kaysa sa'yo. Pinaniniwalaan niya ako, di ba? Hoy babae, ikaw ang mag-ingat kasi pwede akong gumawa ng bagay na maglalagay sa'yo sa kulungan. Kaya wag mo akong subukan. Isa pa, wag kang umasa na magugustuhan ka ni Senyorito. Habang buhay kang magiging alipin sa pamamahay na to. At balang araw kapag kinasal na ang anak ko at si Lazarus magiging amo mo na rin. Kaya umayos ka. Bumuntong hininga na nga lamang ang dalaga at pilit na ikinalma ang sarili hanggat maaari kasi ayaw niya itong patulan. Lalo na't naalala niya rito ang kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga. Sumunod ka sa akin, may papalinis ako sa'yo. Para naman may silbi ka. Matari na sagot nga ng ginang, saka nagpatiuna na nga. Kaagad namang sumunod ang dalaga at dinala siya nito sa pool area. O yan, linisan mo ang swimming pool at siguraduhin mong walang matitirang maski isang dahon, naintindihan mo ba? May awtoridad na utos pa ng ginang. Nilingon ng dalaga ang swimming pool na punong-puno ng mga dahon. Dagli siyang kumilos at kinuha ang telescopic pole na may nakakabit na skimmer net sa dulo. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang net sa tubig at sinubukan na hulihin ang mga dahon. Makalipas ang ilang minuto ay sandali siyang huminto para punasan ang pawis na namumuo sa kaniyang noo. Dulot na rin ng init dahil sa matinding sikat ng araw. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang ginagawa at kitang-kita na hirap siyang hulihin ang mga dahon na nasa bandang gitna ng swimming pool. Sinikap niya iyong maabot, subalit sa hindi inaasahan ay aksidente siyang nadulas na nagresulta ng pagkahulog niya sa swimming pool. Tulong! Please, hindi ako marunong lumangoy! Paghingi ng tulungan ni Sabrina, habang hirap nga siyang makaahon sa tubig. Hays, bakit bang tanga-tanga mo kasi? Bahala ka nga sa buhay mo, iligtas mo ang sarili mo. Sigaw lang ng ginang na walang pakialam. Masarap lang ang upo nito habang nagmemeryenda at pinababayaan lang ang dalagang nalulunod. Patuloy lang ang paghingi ng saklolo ni Sabrina. Nang mga sandaling iyon ay unti-unti na ring nawawalan ng pag-asa ang dalaga na may sasagip pa sa kaniya. Maya-maya lang, nang unti-unti nang lumulubog ang dalaga, ay siya namang pagdating ni Lazarus. Laking gulat nga ng lalaki nang mamataan nito si Sabrina sa swimming pool na nalulunod at walang pagdadalawang isip itong tumakbo at tumalon sa pool para nga iligtas ang dalaga. Napuno naman ng pagpapanik ang ginang nang makita niya ang ginawa ng senyorito. Umahon sa tubig si Lazarus habang buhat-buhat niya ang walang malay na si Sabrina. Inihiga niya ito sa simento at kaagad ginawa ang CPR. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon na rin ng malay ang dalaga at iniluwa nito ang tubig na nalunok niya mula sa pool at ilang beses na naubo. Gusto mo bang magpakamatay ha? Galit na bungad nga ni Lazarus. Nagtamang mamata nila ng dalaga. Ilang saglit pa ay unti-unting bumangon si Sabrina. Hindi ako magpapakamatay. Aksidenteng nadulas ako habang nililinisan ko yung pool na pinalinis ng katulong na yon. Ano? At sino namang nagsabi sa'yo na maglinis ka ng pool? Hinutusan ba kita ha? Imbes na sumagot ay napalingon lang si Sabrina sa ginang. Kaya napunta rin sa katulong ang atensyon ng lalaki. Ikaw bang nagutos kay Sabrina na maglinis? Seryosong balingan ni Lazarus sa katulong. Senyorito, ginawa ko lang naman yun para magkaroon naman siya ng silbi rito. Siya naman kasi hindi nag-iingat kaya nadulas siya. Hindi naman pala siya marunong lumangoy. Utal-utal na pagdadahilan nga ng ginang. Tumahimik ka. Hindi ka tulong dito si Sabrina para utusan mo. Wala kang karapatan na paglinisin siya dahil trabaho mo yon. Ako lang may karapatan sa kanya. Pinalampas ko na yung pagsisinungaling mo nung para iset up si Sabrina. Sa ngayon palalampasin ko ulit to pero sa susunod na may gawin ka ulit na ikapapahamak niya, ikagagalit ko. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Mariin na pakiusap pa nga ni Lazarus. Sa ginang bago nga niya muling binuhat ang dalaga at dinala sa kwarto. Parang
Bumilis ang tibok ng puso ni Sabrina. Matapos magbihis ni Sabrina na datnan niya ang lalaki na nakaupo sa kama niya. Nawaring hinihintay nga siya nito. Nagangat ito ng tingin sa kanya bago ito tumayo at nilapitan siya. "Kamusta ka?" Napaangat ng tingin ng dalaga sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Para kasi sa kanya ay napaka-imposible para sa lalaki na kamustahin siya. Na parang nag-aalala ito sa kanya at may care. "Okay lang ako. Salamat pala kasi niligtas mo ako kanina." "Huwag kang magpasalamat. Ginawa ko yun hindi para tulungan ka. Naisip ko na kapag hinayaan kitang malunod pwede kang mamatay. At hindi pwedeng mangyari yun dahil mawawalan ako ng alipin. Malaking perang nalabas ko sa'yo at pagbabayaran mo pa yun." Natameme si Sabrina. Muntikan na kasing mawala sa isip niya na marahas nga pala ang lalaki at imposibleng maisip nito ang kapakanan ng ibang tao. Gayon pa man ay nagpapasalamat pa rin ang dalaga. Dahil kung hindi dahil sa lalaki ay malamang hindi na niya kailanman masisilayan pa ang mundo. Akmang hahalikan ni Lazarus ang mga labi ng dalaga, subalit hindi iyon natuloy na para bang may pumigil sa kaniya. Nilisan ng lalaki ang kwarto at naiwan na may bahid ng pagtataka sa mukha ni Sabrina. Nang maupo ang dalaga sa kama ay biglang sumagi sa isip niya ang nangyari kanina. Yung mga mata niya kanina, para siyang nag-aalala talaga. Buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganun. Ngayon lang na may taong nag-alala para sa akin. Emosyonal na sambit niya sa sarili at unti-unting lumitaw ang munting ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan ng magising si Sabrina ay nakaramdam siya ng labis na pagkagutom kaya kaagad siyang dumiretso sa kusina para kumain. Ngunit bahagya siyang nagulat sa nadatnan. Si Lazarus bang may gawa niyan? Tanungan ng dalaga, patukoy nga sa sugat ng ginang sa gilid ng labi nito. Nang makita niya kasi yun, ay ang lalaki kaagad ang siyang unang naisip niyang pwedeng gumawa nun sa ginang. Pekeng tumawa naman ang ginang. "Tingin mo ba talaga? Sasaktan ako ni senyorito? Asa ka? Nadulas ako sa hagdan kaya nasugatan ako. Sabihin na nating karma ko to kasi hinayaan kitang malunod kaya pwede kang matuwasan ngayon. Dahil hindi rin magtatagal, maging alila na rin kita." Ilang segundo lang ay naagaw ang atensyon nilang dalawa ng isang malakas na sigaw na nagmumula sa itaas. Kaya dali-dali silang tumakbo para puntahan at i-check kung ano iyon. At namataan na lamang nila si Lazarus na pababa ng hagdan habang may babaeng kinakaladkad. Pagbaba ay marahas na binitawan ni Lazarus ang babae kaya natumba ito sa sahig. "Senyorito, wag niyo naman pong saktan ang anak ko." Ani ng ginang nang lapitan nito ang babae at tinulungan na makatayo mula sa pagkakabagsak nito sa sahig. Kumunot ang noo ni Sabrina nang mapansin niyang walang saplot ang babae dahil tanging ang puting kumot lamang ang siyang nakapulupot sa katawan nito. Tinapunan niya ng tingin ng lalaki at mas lalo siyang nausisa sa kung ano ba ang nangyari. "Pwes, pagsabihan mo yung malandi mong anak na wag basta-bastang pumasok sa kwarto. Tsaka maghubad." Sagot naman ni Lazarus. "Bakit pa ganyan ka, Lazarus? Dapat nga thankful ka pa kasi ako nagkukusang bumigay sa'yo. Baka nakakalimutan mo na, mga bata pa lang tayo, gustong-gusto mo na ako. Pinibigyan na nga kita ng chance ngayon eh. Tapos ikaw pa ang may ganang kumanyan?" Sabad naman ng babae. "Mga bata pa tayo nun. Lahat pwedeng magbago kaya bakit umaasa kang gusto pa rin kita hanggang ngayon?" Katwira naman ni Lazarus. "Teka, senyorito, hindi ba gusto mo ang anak ko na mapangasawa? Kaya bakit biglang nagbagong isip mo?" Tanong naman ng ginang. "Wala akong maalala na may sinabi akong gusto kong mapangasawa ang anak nyo. Isa pa, hindi ako interesado sa kanya. Ikaw ba ang nagpapunta sa kanya rito para akitin ako? Hindi ba binalaan na kita at sinabihan na huwag kang gagawa ng bagay na kagagalit ko? Masyado mo naman yata akong inaabuso dahil sa ilang beses kong pinapalampas ang mga pagkakamali mo.
Pero this time, sorry na lang. Lumayas na kayo ngayon bago pa ako makagawa ng bagay na hindi niyo magugustuhan. Mariin ang boses na sabi nga ni Lazarus. Senyorita, pakiusap naman o. Patawarin mo na po ako pati na rin ang anak ko. Ang akala ko kasi talaga, gusto mo pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Huwag niyo naman po akong alisan ng trabaho. Sana makonsidera niyo po. Dahil ilang taon rin naman po ako nanilbihan dito, pakiusap senyorito. Umiiyak ng pagsusumamo ng ginang. Subalit, tila ba walang naririnig ang lalaki. Sa halip ay may tinawagan pa ito sa cellphone. At maya-maya lamang ay dumating ang 2 security guards na siyang dumampot sa mag-ina. Patuloy na nagsumamo ang mag-ina at humingi ng tawad habang kinakaladkad palabas ng 2 guards. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki at pinanindigan ang naging desisyon nito. Sumunod ka sa akin. Walang emosyon na utos nga ni Lazarus kay Sabrina bago ito umakyat ng hagdan. Walang ano-ano yung sumunod nga si Sabrina sa kwarto ng lalaki. Sabayan mo ko maligo. Wika nga ni Lazarus na siyang nagpamulat nga sa mga mata ng dalaga dulot ng pagkagulantang. Ano? Narinig mo naman yata ang sinabi ko, di ba? Kailangan pa bang ulitin? Sumunod ka sa akin. Napalunok si Sabrina. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kaniyang mga paa para sundan sa banyo ang lalaki. Pasimple pang iniwas ni Sabrina ang kaniyang tingin ng maghubad ang lalaki at una na itong nagtungo sa bathtub. Napatikim pa ang dalaga bago niya sinimulang hubarin ang mga saplot niya. Naramdaman din niya ang bahagyang pag-init ng kaniyang mga pisngi nang mapansin niyang nakatitig lamang sa kaniya ang lalaki. Sumunod na rin siyang nagtungo sa bathtub. Nagsalubong ang mga mata nilang dalawa, subalit kaagad na nag-iwas ng tingin si Sabrina. Ilang beses naman nang may nangyari sa kanila, ngunit hindi niya batid kung bakit naiilang siya ngayon na magkasama sila sa bathtub habang walang mga saplot sa katawan. Yung paraan ng tingin mo sa akin ngayon, ibang-iba kumpara sa paraan ng tingin mo sa akin noon. Usal nga ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Usisa ng dalaga. Na-in-love ka na ba sa akin? Bahagyang nabigla si Sabrina sa direktang tanong na yon sa kanya ni Lazarus. Ilang beses siyang napalunok dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya. Imposible yan. Bakit naman ako may in love sa maras na katulad mo? Napairap na nga lamang si Sabrina. Right. I'm a ruthless person pero no one deserves someone like me. Pero gusto kong makita kung paano mo ko tignan ngayon. Unti-unting lumapit si Lazarus sa dalaga. Ramdam naman ni Sabrina ang pag-init ng katawan niya dahil sa pagdidikit ng mga balat nila. Banayad na hinaplos ng lalaki ang pisngi ng dalaga at unti-unti ngang naglapat ang kanilang mga labi. Biglang dumoble ang bilis ng tibok ng puso ni Sabrina at hindi niya maintindihan kung bakit at sa kung anong dahilan. Lalo na habang ninamnam niya ang marahan na paghalik sa kaniya ni Lazarus. Bagay na nakakapanibago para sa kaniya. Ang sandaling iyon ay kakaiba para kay Sabrina. Kakaiba na para bang espesyal. Nang sandali ring iyon ay napagtanto ni Sabrina sa kaniyang sarili na siguro nga ay may namumuo ng pag-ibig sa puso niya para sa lalaki. Simula nang mawala ang ginang, sa mansyon ay malaya nang nakakakilos si Sabrina. Wala na kasing nagmamando at nang iinsulto sa pagkatao niya. Magaan din ang pakiramdam niya dahil mababait ang ibang mga katulong sa kanya. Hi, kamusta ka na? Napatigil sa paglilinis ng kwarto si Sabrina nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses. Paglingon niya sa pinto ay nakaramdam siya ng tuwa nang makita niya ang lalaking isa rin sa nagligtas sa buhay niya noon. Errol? Anong ginagawa mo rito? Masigla ang boses na batingan ni Sabrina at nilapitan ito. Eto, bumibisita. Gusto ko kasing alamin kung anong lagay mo rito. So, kamusta ka naman ba? Okay naman ako. Mukhang nasabi na nga ni Lazarus sa'yo ang rason kung bakit ako nandito. Ani nga ni Sabrina at bahagyang napayuko.
Oo, nakwento nga niya sa akin. Pero huwag ka mag-alala, kasi hindi naman kasi kita the judge. Sabi naman ni Errol at pinasadahan ng tingin ang katawan ng dalaga. Isang itim na satin bestida na may manipis na straps ang suot ni Sabrina, kung saan ang haba nito ay medyo maiksi kaya litaw na litaw ang legs niya. Nang mapansin nga ng dalaga ang kakaibang titig sa kaniya ng lalaki. Gusto mo bang kumain ng maiinom? Pag-aalok nga ni Sabrina. Hindi na, salamat. To be honest, kaya ako nandito kasi gusto ko din talaga kitang makausap. Sabi nga ni Errol. Bakit mo pala ako gustong makausap? 50 million ang in-offer sa'yo ni Lazarus kapalit ang katawan mo, right? And I wonder, kung kulang pa sa'yo ang 50 million, baka lang gusto mo magkaroon pa ng extra. How about 5 million? Sapat na ba yan para sa isang gabi? Napakunot ang noon ni Sabrina. Ha? Sorry, Errol, pero hindi ko maintindihan kung anong ibig mo sabihin. Mahinang natawa naman si Errol. Dediretsuhin na kita. Gusto kong makasama ka, kahit isang gabi lang kapalit ng 5 million. Dagdag pa sa 50 million. Siguro naman wala na lang yun. Dahil total, naging parausan ka na rin naman ang kaibigan ko, diba? Matapos sabihin niya ni Errol ay namayani nga, sa kwarto ang tunog ng isang malakas na sampal sa kanya ng dalaga. Akala ko pa naman iba ka. Ine-expect ko pa naman na baka hindi ikaw yung tipo ng lalaking ganun lang ang tingin sa mga babae. Pero pare-pareho lang pala kayo. Akala nyo, kayang mabayaran ng pera ang puri at dangalang isang babae. Gigil na bigkas nga ni Sabrina, habang bahagyang nanginginig nga ang kanyang mga kamay na nakakuyom. Hinimas naman ni Errol ang pisngi, na medyo namumula nga dulot ng pagsampal ng dalaga. Alam mo, maraming napapahamak sa akala. Pero teka, huwag ka nang maglinis-linisan pa kasi katulad ka rin naman ng babaeng kilala ko na kayang ibenta ang dignidad kapalit ang pera. Nagawa mo nga kay Lazarus kaya huwag ka nang magpakikipot pa. Kung naliliitan ka sa 5 million, pwede ko namang dagdagan. Sapat na ba ang 10 million? Napaatras nga si Sabrina. Muli nakaramdam siya ng takot dahil sa nagising nga na naglalaro sa mga labi ni Errol habang palapit nga ito sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin. Nanginginig ang boses na pakiusap ng dalaga. Hindi mo kailangan matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Isang gabi lang naman ang hinihingi ko at babayaran naman kita. Promise, mag-e-enjoy tayong dalawa. Nakangising saad pa ni Errol. Wala nang matrasan pa si Sabrina kaya't na-corner siya ng lalaki. Hindi ko kailangan ng pera mo, Errol. Hindi ako bayarang babae. Nawalan lang ako ng choice kaya pumayag ako sa in-offer ni Lazarus, pero hindi ibig sabihin nun na kahit sinong lalaki ay pwedeng gumalaw sa akin. Matigas na wika ni Sabrina. Alam mo, gusto ko lang namang malaman kung bakit biglang nagbago si Lazarus dahil sa'yo eh. At alam kong dahil yun sa'yo, kaya pagbigyan mo na ako. Sinubukang halikan ni Errol ang mga labi ng dalaga, ngunit dagling umiwas nga si Sabrina. Lazarus, please, tulungan mo ako! Naisigaw na ni Sabrina at umaasang darating si Lazarus para iligtas siya. Unti-unting hinubad ni Errol ang strap ng bestida ng dalaga at nagsimulang halikan ang balikat at leeg nito. Nagsimula na ring tumulo ang mga luha ni Sabrina. Sa mga ganitong pagkakataon ay nawawalan siya ng lakas at napupuno siya ng takot, lalo na at alam niyang wala siyang laban. Ipinikit niya ang mga mata at patuloy na nanalangin na sana ay magkaroon ng himala at hindi matuloy ang masamang balak sa kaniya ni Errol. Wala pa mang ilang segundo ay bigla na lang lumagabog ang pagbukas ng pinto. Naidilat ni Sabrina ang mga mata at doon ay nakita niya ang lalaking inaasahan niyang dumating. Tarantado ka, Errol. Hindi ba sinabihan na kita? Na ayokong pinapakalaman ng pag-aari ko? Galit na wika nga ni Lazarus bago niya tiradyakan ng kaibigan na siyang tumalsik nga sa isang sulok. Napakadamot mo naman, Lazarus. Para naman tayong hindi magkaibigan yan. Gusto ko lang naman siyang tikman. Natatawang sabi ni Errol. At dahil doon nakatikim nga siya ng isang malakas na suntok. Baka nakakalimutan mo. Ako nagbigay sa iyo ng magandang buhay, Errol.
Hindi mo mararanasan ang masarap mong buhay ngayon kung hindi kita naging kaibigan. Tapos ganito lang gagawin mo sa akin? Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Inaalis na rin kita sa posisyon mo sa company bilang team leader. At wag na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa akin kahit kailan. Kikil na bulalas nga ni Lazarus bago niya muling pinagsusuntok ang kaibigan na hindi man lamang nagawang lumaban sa kanya. Sinikap ni Errol na makatayo. Pinahiran nga nito ang dugo sa gilid nga ng labi. Inayos din niya ang suot niyang suit bago siya lumisan. Ibinaling naman ni Lazarus ang paningin sa dalaga at nilapitan ito. Huwag ka nang matakot, nandito ako. Mahinahong sambit ni Lazarus nang yakapin niyang dalaga. Lalong napaluha si Sabrina. Salamat, Lazarus. Salamat kasi niligtas mulit ang buhay ko, mahal kita. Umiiyak na wika ni Sabrina. Pareho silang natigilan. Hindi makapaniwala si Sabrina na nagawa niyang masambit ang nararamdaman niya nang hindi man lang niya namamalayan. Kumalas sa pagkakayakap si Lazarus at taimtim na tinitigan ng dalaga. Tama bang narinig ko? Mahal mo ko? Paninigurado nga ni Lazarus kung tama ba ang kanyang narinig. Napalunok si Sabrina at nag-iwas ng tingin. Answer me, Sabrina. Mahal mo na ba ako? Pag-uulit na tanong nga ng lalaki. Napayuko naman ang dalaga. Sabay sabing, sa tingin ko, mahal na nga kita. Pag-amin nga ni Sabrina. Bakit at kailan pa? Nung araw na, niligtas mo ko nung muntikan na ako malunod. Nakita ko sa mga mata mo ang pag-aalala. Buong buhay ko, yun pa lang ang unang beses na may tumingin sa akin ng ganun. Alam kong maras kang tao pero ramdam kong pagbabago mo at hindi ko na napigilan pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong wala akong karapatan na mahalin ka pero hindi ko na makokontrol pa ang puso ko. Tumingin ka sa akin. Sa utos na iyon ng lalaki ay unti-unting nag-angat ng tingin si Sabrina para salubungin ang mga mata ng lalaki. Pakiramdam ng dalaga ng mga sandaling iyon ay para siyang matutunaw sa paraan ng tingin sa kanya nito. Hindi niya batid kung anong nararamdaman ngayon ng lalaki, lalo na at mahirap itong basahin. Gayon pa man ay umaasa siya na sana ay may pagtingin na rin ito sa kanya. Hinalikan ni Lazarus ang mga labi ng dalaga na siyang mabilis nitong tinugunan. Subalit nang dagli iyon putulin ni Lazarus, ay bahagyang nakaramdam ng lungkot si Sabrina. Hindi niya maintindihan ang sarili, ngunit ngayon ay para bang siya naman ang sabik na sabik sa lalaki. Anong binabalak mong gawin? Nagtatanakang tanong nga ng lalaki nang biglang hilain ng dalaga ang necktie niya. Isipin mo na lang na ito ang bayad ko sa'yo sa muling pagliligtas mo sa buhay ko. Sagot ni Sabrina at itinulak pa upo sa kama ang lalaki. Pumatong si Sabrina sa kandungan ng lalaki at siniil ito ng halik habang ang mga kamay niya ay kusang kumikilos para hubarin ang damit ng lalaki. Bahagyang lumitaw ang ngisi sa mga labi ni Lazarus at hinayaan lamang ang dalaga sa balak nitong gawin sa kanya. Nang pareho na silang wala ng mga saplot, ay pinahiga ni Sabrina ang lalaki sa siya pumatong at nagsimulang gumiling sa ibabaw nito. Hindi nila inaalis ang mga mata nila sa isa't isa habang pinapaligaya ang bawat isa. Bumilis ang tibok ng puso ni Sabrina nang mapansin niya ang kakaibang titig sa kanya ng lalaki. Kakaiba ang tingin na iyon. Animoy isang tingin na may kasamang pagmamahal. Matapos may mangyari sa kanila, ay nagpahinga sila sa tabi ng isa't isa at kasalukuyan silang nakasandal sa headboard ng kama. May gusto lang ako itanong. Wika nga ni Sabrina. Ano yun? Tugon ni Lazarus nang magsindito ng sigarilyo sa kanyang bibig. Gusto ko lang sanang malaman kung niligtas mo ba ako kanina dahil gusto mo akong iligtas o dahil ayaw mong may ibang galaw sa alipin na pag-aari mo. Lumabas nga ang usok sa ilong at bibig ni Lazarus matapos nitong sumipsip sa sigarilyo sa kalumingon sa dalaga. Hindi ito nakasagot kaagad.
Tila ba pinag-iisipan pa ang sasabihin? Anong sagot ang gusto mong marinig? Gusto ko marinig yung totoo. Sandali silang nabalot ng katahimikan. Waring may dumaan na anghel. Habang naghihintay pa rin ng sagot si Sabrina. To be honest, nung una wala naman akong pakialam talaga sa'yo. Hindi ko naiisip na tinutulungan at nililigtas kita. Pero iba yung kanina. Pakiramdam ko gusto kitang protektahan. Ayoko mapunta ka sa iba. Dahil gusto ko sa akin ka lang. Hindi bilang alipin ko. Hindi dahil sa may deal tayo. Kundi dahil yun ang gusto ko ng puso ko. Hindi normal para sa isang katulad ko ang sabihin ng lahat ng to. Pero baka nga katulad mo, may nararamdaman na rin ako para sa'yo. Para bang may mga paru-parong nagliparan sa loob ng tiyan ni Sabrina matapos marinig ang mga sinabi ng lalaki. Normal lang ang pagkakasabing iyon ni Lazarus, ngunit kakaiba ang naging epekto niyon sa dalaga. Hindi siya makapaniwala at ang saya-saya ng puso niya ngayon. Hindi naman napigilan ni Sabrina ang sarili na halikan ang pisngi ng lalaki. Bahagyang nabigla si Lazarus pero kalaunan ay napangiti rin ito. Ngayon lang kita nakitang ngumiti. Namamanghang komento pa nga ng dalaga. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napapangiti. Tanging nasabi lang naman ng lalaki. Inakbayan ni Lazarus ang dalaga at hinapit ito mas palapit sa kaniya. Sinulit naman ni Sabrina ang moment na yon habang nakayakap sa lalaki at ang nasa isip niya ay sana hindi na matapos ang masayang sandaling iyon para sa kanilang dalawa dahil ngayon pa lamang niya naramdaman ang ganoong klase ng kaligayahan. Kasalukuyang binabagtas ng kotse ni Lazarus ang kalsada at kanina pa iniisip ni Sabrina kung saan sila pupunta dahil wala namang sinabi sa kanya ang lalaki. Saan ba tayo pupunta? Usisa ng dalaga. Basta. Tipid na sagot lang ni Lazarus, sabay kinuha ang kamay ni Sabrina at hinalikan niyon. Nakaramdam naman ng kilig si Sabrina sa ginawang iyon ng lalaki. Hindi niya akalain na may sweet side din pala ang marahas na katulad ni Lazarus. Nang huminto na ang kotse, ay doon lang napagtanto ng dalaga na sa mall pala sila nagpunta. Good morning po, ma'am, sir. Malawak ang ngiting salubong sa kanila ng mga sales lady nang una silang magtungo sa jewelry store. Napukol naman ang atensyon ni Sabrina sa isang singsing na kumikinang ang diamante. Pero mabilis niya ring inalis doon ang atensyon niya. May recommend ka bang kwintas na babagay sa girlfriend ko? Tanong nga ni Lazarus sa isang sales lady. Yes sir, meron po. Pwede po nating ipasukat sa kanya. Nakangiting sagot pa nga ng sales lady. Nanlalaki naman ang mga matang napatingin ni Sabrina. Teka, kailan mo pa ako naging girlfriend? Nung nag-aminan tayo ng feeling sa isa't isa. Ayaw mo ba? Bulong ni Lazarus at hinawakan ng kamay ng dalaga sa kanila, sinundan ng sales lady para nga magsukat ng kwintas. Hindi naman na pumalag pa si Sabrina dahil ang totoo ay masaya at kinikilig siya na magnobyo at nobya na pala sila ng lalaking parang kailan lang marahas sa kaniya. Marami pa silang mga pinamili at hindi akalain ni Sabrina na ang lahat ng iyon ay para sa kaniya. Naalala niya noong una silang nagtungo sa mall bilang alila ni Lazarus. Ngunit ngayon ay para siyang prinsesa nito dahil ang lalaki na ang siyang nagbitbit ng lahat ng mga pinamili nila. Sa paglipas ng panahon, ramdam ni Sabrina ang pagmamahal sa kaniya ng lalaki. Masaya rin siya dahil sa malaking pagbabago ni Lazarus. Kung dati ay marahas itong magsalita at kumilos, ngayon ay naging kalmado at malambing na ito sa kaniya. Naging maingat na rin ang mga kilos nito na animoy takot masaktan ng dalaga. Ngayon ay kasalukuyan nilang kaharap si Mario kasama ang 4 pa nitong mga kasama matapos nitong tumawag kay Lazarus at nakiusap na makikipagkita. Wala na akong utang sa'yo, diba? Bayad na lahat ng iyon. Kaya bakit gusto niyo makipagkita sa amin? Panimulang sagot nga ni Sabrina
kina Mario dahil nagtataka pa rin siya. Bakit gusto nitong makita siya? May nakiusap lang sa amin at humingi ng tulong dahil gusto kanyang makita. Sagot naman ni Mario. Kumunot ang noon ni Sabrina. Ilang sandali pa ay may lumabas sa isang kotse at isang babae. Nalabis na ikinagulat nga ng dalaga. Sabrina, anak? Nangilid nga ang mga luha sa mga mata ng dalaga nang marinig ang boses ng kanyang ina. Sinubukan niya itong yakapin pero umiwas siya. Bakit po kayo nandito? Naalala niyo pa po pala may anak kayo? Ang akala ko po kasi nakalimutan niyo na ako eh. Lumuluhang turan nga ni Sabrina. Anak, sorry. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ina. Pero nagsisisi na ako. At ngayon, hiling ko na sana makasama kita ulit para mabuo ulit tayo. Sabi ng ina ni Sabrina na ngayon nagsisimula na nga ring lumuha. Talaga? Bakit ngayon pa? Kung kailan okay na ako. Kung kailan maayos ang buhay ko kasama ang taong tunay na nagmamahal at saka nagmamalasakit sa akin. Hindi nyo alam kung anong mga pinagdaanan ko dahil iniwan nyo ako sa ere. Hindi man lang kayo naawa at ipinasan pa talaga sa akin ang problema nyo. Tapos ngayon babalik kayo para sabihin na nagsisisi ka at gusto mo akong magkasama ulit? Tingin nyo ba ganun lang kadali ang lahat? Hindi nyo alam pero ako ang nagdusat nagbayad sa kasalanan na ginawa ninyo. Anak, inaamin ko na masama akong ina. Iniwan kita dahil nung mga panahong yun, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Sobra pa rin ako nasasaktan sa ginawa sa akin ng tatay mo. Hindi ko rin alam kung nung pumasok sa isipan ko tiniwan kita, pero inayos ko ang buhay ko. At pinangako ko sa sarili ko na babalikan kita kahit ano man ang mangyari. Kaya humingi ako ng tulong kay Mario para makita ka. Ngayon may negosyo na ako, marami na akong pera. Mabibigyan na rin kita ng magandang buhay, anak. Sana patawarin mo ko, please. Muling niyakap nga si Sabrina ng kanyang ina at hinayaan niya na lamang ito. Oo, at masama ang loob ni Sabrina sa magulang niya. Ngunit nanaig pa rin ang puso niya ang pagmamahal niya sa kanyang ina kaya sa huli ay mas pinili na nga lamang din niya na magpatawad at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Nagayos nga ng bedsheet si Sabrina nang biglang dumating ang kanyang nobyo at sinalubong nga siya ng isang mahigpit na yakap. Kumain ka na ba? Tanong nga ni Lazarus. Umiling si Sabrina. Hindi pa. Hinihintay kasi kita. May surprise ako para sa'yo. Napakunot noo si Sabrina. Surprise? Nakaramdam nga siya ng excitement sa narinig. Kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong manood muna ng movie? Nagtataka man, ay napatango na lang si Sabrina bilang pagpayag. Naupo silang dalawa sa kama at sinimulang buksan ni Lazarus ang malaking TV screen sa kanilang harapan. Nagsimula nang mag-play ang palabas at nakatutok lang doon ang atensyon ni Sabrina habang magkahawak kamay sila ng kaniyang kasintahan. Dalawang magkasintahan ang siyang nasa eksena at napapangiti na lamang ang dalaga sa romance movie na kanilang pinapanood. Ngunit maya-maya pa ay napuno ng pagtataka si Sabrina nang bigla na lamang naputol ang eksena at lumabas sa screen ang nobyo niyang si Lazarus. Teka, bakit nasa screen ka? Gulantang ngang reaksyon ng dalaga. Hindi naman sumagot si Lazarus at nanatili lang na nakangiti. Muling itinuon ni Sabrina ang mga mata sa screen at pinanood ang nobyo habang kunot ang kanyang noo dahil takang-takang pa rin siya sa nangyayari. Sobrang unusual nito sa akin kasi hindi talaga ako gumagawa ng mga ganitong bagay. Biglang salita ni Lazarus na nasa screen kaya hindi nalis ni Sabrina ang atensyon niya roon. Pero gagawin ko to para sa babaeng espesyal sa akin. Sabrina, wag mo sana akong pagtawanan habang pinapanood to. It took me a lot of courage para matuloy ito. Gusto ko lang sabihin na sobrang thankful ako sa'yo. Batid kong malaki ang nagbago sa akin dahil yun sa kagaya mo. I know it's too late to say sorry pero gusto ko pa rin humingi ng sorry dahil sa pagiging maras ko sa'yo noon. Hindi maganda ang pagsisimula nating dalawa. And unexpectedly nahulog tayo sa isa't isa. This is the best feeling na naranasan ko. Ang magmahal at ang mahalin. Gusto kong kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan at magsimula ng panibagong kabanata sa buhay natin.
Pinanood lamang ni Sabrina si Lazarus sa screen nang maglabas ito ng isang maliit na box at nang mabuksan yun ay namilog ang kanyang mga mata sa nakitang singsing. Sabrina, alam kong hindi ako mabuting tao nang makilala mo, pero susubukan kong magbago para sa'yo. At gusto kong gumawa ng bagong masasayang memories nating dalawa. Kaya isang bagay ang gusto kong itanong sa'yo. Handa ka bang pakasalan ako? Biglang naputol ang video, kaya unti-unting nabaling ang tuon ng dalaga sa kaniyang nobyo. At mas lalo pa nga siyang naging emosyonal nang mamataan na lamang niyang nakaluhod na si Lazarus sa sahig habang hawak ang singsing na nakita niya sa video. Teka, yung singsing, yan yung nasa store, di ba? Reaksyon pa nga ni Sabrina nang ma-realize niya at maalala na yun ng singsing na unang nakakuha ng atensyon niya nang magpunta sila noon ng mall. Tumango naman si Lazarus. Yes, ito nga yung singsing na yun. Nakita ko kasing tinitignan mo noon, kaya naisip kong gusto mo to. And I want to give this to you as a symbol of my love. I want to ask you again, Sabrina. Will you marry me? Kasabay noon ay tumatango nga si Sabrina. Pumatak din ang luha niya. Isinuot ng lalaki ang singsing sa daliri ng dalaga at hinagkan ito sa noo. I love you so much, Sabrina. Saad nga nito? Mahal na mahal din kita, Lazarus. Hinalikan nila ang isa't isa at nagpalitan sila ng matamis na ngiti. Sa araw ng kasal ay walang mapagsidlan ng saya ang puso ni Sabrina. Bukod kasi sa naroroon ng kaniyang ina, isang tao ang lubos niyang hindi inasahan na makikita niya. Iyon ay ang kaniyang ama. Do you like my surprise? Pabulong nga na tanong ni Lazarus sa kanyang bride. Paano mo napapunta rito ang tatay ko? I talked to your mother. Sinabi niya sa akin na noon pa man, pangarap mo nang makita ng personal ang tatay mo. Kaya hinanap ko siya at nakiusap ako sa kanya na kung pwede maging parte siya ng masayang araw na to. You know what? It turns out ang tatay mo pala ang may-ari ng company. Nakakumpetensya ng kumpanya ko. Mahal ka ng father mo, Sabrina. Humihingi rin siya ng tawad sa'yo. Sadyang hindi lang niya maiwan ang pamilya niya pero mahal ka niya. Sana masaya na ang puso mo ngayon. Sana kalimutan mo na lahat ng pait at sama ng loob. I want you to be happy. At hindi ko nahahayaan pang magdusa ka. Mahal na mahal kita. Sinubukang kontrolin nga ni Sabrina ang mga luha niya. Subalit hindi na nga niya napigilan pa ang pagpatak ng mga yon. Napayakap siya kay Lazarus at napangiti. Salamat talaga, Lazarus. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Napatingin si Lazarus sa kinaroroonan ng mga magulang ni Sabrina at ngumiti ang mga ito sa kaniya, kaya napangiti na lamang din siya. Matapos nilang ikasal ay nagsimula silang gumawa ng mga masasayang alaala at ngayon ay kasalukuyang nag-eempake ang mag-asawa dahil balak nilang mag-travel at libutin ang iba't ibang bansa sa mundo. Matagal na itong pangarap ni Sabrina, kaya naman sobrang excited siya, lalo na at kasama niya pa ang lalaking mahal na mahal niya. Bago umalis, ay sandali munang pinagmasdan ni Sabrina ang buong bahay. Nasesenti siya sapagkat inaalala niya lahat ng mga pinagdaanan niya noon. Parang kailan lang sobra siyang nagdurusa, pero ngayon sobrang saya na ng puso niya. Parang panaginip lang ang lahat, at kung totoo mang panaginip lang ito, ay ayaw na ngang magising pa ni Sabrina sa isang magandang panaginip. At mas lalo pang ang naging makulay ang kanilang buhay nang pagkatapos nga niyang i-heal ang kanyang sarili at pagbigyan nga ang kanyang mga pangarap, nagbuntis nga siya at nanganak nga sa hindi lang isa kundi 3 palaban na cute na mga bata na nagmana sa kanila ni Lazarus. Wala na nga silang mahihiling pa sa tripleng blessing na binigay nga sa kanila ng Panginoon. Namuhay sila ng masaya at matiwasay. Talagang ang makapangyarihan, ang tunay na pag-ibig. Dahil may kakayahan itong baguhin ang isang tao, kahit gaano pa man ito karahas o kasama sa paningin ng iba. At ang karanasang ito ni Sabrina ay paalala sa ating lahat na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon,
may pag-asa pa ring makatagpo ng liwanag at kaligtasan patungo sa walang hanggang kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Lazarus at Sabrina. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Ellie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Ellie Evangelista Anderson, Jalen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilugol Matico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merly Lynn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Salmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Yanila Perea of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Holson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang,
Happy Cat, Wilma Dargantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyd Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Buendia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saiko, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Cristina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.